Tumayo na po ang lahat. Tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nananalig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nanghilang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinihang, masayang nagdiriwang. Anak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang itaasaan at sa lumay kapayapaan, at sa lumay kapayapaan sa mga nakikinan niya. Inarangal ka namin, sinasamba namin, pinagmumulinghan namin, pinasasalamatan namin. Sa dakilang ang pinagmumulinghan. Sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, iyong anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka, maawa ka sa ikaw na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang aming
sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ng mga banal ng kataas-taasan, ikaw lamang ang Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa katalaan ng Diyos Ama. Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling ng dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ay ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong mula hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang mga matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifás, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutiang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti,
Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanila'y ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil nang nangagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at papagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tumayo na po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunong Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sila Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumama sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat.
kahit gaano karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ika-6 na araw sa 8 araw ng fiesta ng muling pagkabuhay. Ang tawag po natin dito ay Octave of Easter. Octave, 8. So 6 na araw na tayong nagninilay. 6 na araw nating binabalik. 6 na araw nating nginunguya. At 6 na araw na nating sinisimsim, inaamoy ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos, si Jesus na muling nabuhay. Ito ang ikatlong pagkakataon sa ating ebanghelyo na napakita si Jesus 3 araw mula noon. Una ay kay Maria Magdalena na sinabihan niyang, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong pumaroon sila sa Galilea at pupuntahan ko sila. Ang ikalawang pagkakataong siya'y napakita ay sa 2 alagad na naglalakbay mula Jerusalem patungo sa Emmaus. Yon ay si Cleopas at si Simon. At ito ang ikatlong pagkakataong napakita siya doon na sa lawa ng Tiberias. Ang lawa po ng Tiberias ay kapareho lang din ng lawa ng Galilea. Tiberias pinalitan ng mga Roman Emperor dahil ito bilang paggalang sa kanilang hari noon na si Tiberius Caesar. Ganun pa man, ang setting ay Sea of Galilee o lawa ng Galilea. Bakit kaya doon ang setting? Bakit kaya doon gustong muling makita ni Jesus ang kaniyang mga alagad? Pagkatapos ng siya ay ipako sa krus at inilibing, ang mga alagad na ito, 7 sa mga alagad na ito, ang bumalik sa dati nilang buhay. Ang buhay nila ay ang maging mangingisda. Kaya pagbalik nila, muli nilang hinayuma ang kanilang mga lambat at bangka upang makabalik sila sa dati nilang ginagawa. At ikalawa rin na dahilan ay ang sinabi ni Magdalenang, doon ko kayo pupuntahan. Kaya sila ay bumalik sa Galilea at doon ay naghintay. Naghintay sa umaga hanggang maggabi, magmadaling araw at maging umaga uli. Doon napakita si Jesus. Ano kaya ang nasa isip ni Jesus at bakit kailangang sa lawa ng Galilea? Simple lang. Dahil doon sila unang tinawag, doon sila unang nakilala, doon sila unang nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng ugnayan kay Jesus. Parang sa ating karanasan, ito ay memory. Inaalala natin ang bagay kung saan natin nakilala ang Diyos. Idinudugtong ng memory na ito ang kanilang nakaraan sa kasalukuyang
karanasan. At ang pagduduktong na ito ay pagkilala sa kapangyarihan at sa kaluwalhatian ni Kristo. Matanong ko nga po kung kayo ay gising, ilang isda po yung nahuli? 153. Hindi ba kayo nagtatanong, bakit kaya 153? Eksakto. Sinulat sa Ebanghelyo, 153. Imaginin mo yon, nabilang ni Simon Pedro yung isda na malalaki, malalaking isda. May dalawa pong teorya kung bakit 153. Ang unang teorya na sinulat ni Saint Jerome, mayroon lamang 153 na species ng isda sa Sea of Galilee. So ang makukuha lang nila doon ay yung 153 na klase ng isda. Kaya nabanggit yung 153. Kasama na siguro doon ang tilapia, no? Kasi ang tawag sa tilapia ay Peter's fish. Kaya kung pupunta ka sa ibang bansa o order ka ng isda, makikita mo nakalagay doon, Peter's fish. Napakamahal, tilapia lang pala yun. At ano ang ikalawang teorya? Ang ikalawang teorya, kaya 153, ay sumasagisag sa lahat ng bansa na muli nilang tatawagin dahil sila'y itinalaga ni Jesus na mamamalakaya ng tao. Mula sa Jerusalem, mula sa lawa ng Galilea, ang kapangyarihan, ang awa at pag-ibig ng Diyos ay lalaganap sa sanlibutan. Kasama tayo sa 153 na nasa lambat at muling binubuhay ng Diyos para sumunod sa Kanya. We do not forget our memories. Huwag niyo pong kakalimutan ang inyong nakaraan, sapagkat ang nakaraan ang magbibigay sa atin ng identity kung sino tayo ngayon. Ito ay tumutulong sa atin upang mabuo o mahulma ang ating kinabukasan. Masakit man o masaya, may luha man o may ngiti ang nakaraan, ito pa rin ay tumutulong upang tayo'y magkaroon ng panibagong bukas at magpatuloy sa paglalakbay. Ito ang inihain ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng pagdudugtong ng kanilang karanasang iniwanan bago ang pagkabuhay, muling ibinalik ni Jesus sa pamamagitan ng pagpirapiraso ng tinapay at doon ay nakilala nila at nabuksan ang kanilang mata sa katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Kada po tayo ay dumadalo sa banal na misa. Ang pagpirapiraso ng tinapay sa altar ng Panginoon ay pagsasariwa. Bring back memory of Jesus at hindi lamang memory of Christ. Kung hindi ang ating kaligtasan na ipinakita ni Jesus sa krus at ang kaniyang pagbahabahagi ng kaniyang banal na katawan. Kaya buong kabanalan, buong puso at buong pagdarasal, tayo'y tumatanggap ng kaniyang banal na katawan dahil ito ang kaniyang bilin sa lahat.
Hindi lang tayo basta tumatanggap ng tinapay. Ito ay kaniyang banal na katawan na idinudugtong tayo sa ating nakaraan upang magkaroon tayo ng panibagong pag-asa na makita si Jesus sa kaniyang kalwalhatian. Hindi tayo dadalo sa misa para lamang tumayo at umupo. Tayo'y nakikibahagi. Tayo ay bahagi ng pinagpira-pirasong tinapay upang mabuo ang isang simbahang itinatag ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang mga alagad. At ito na tayo ngayon. Ang pananampalatayang meron tayo ay dulot ng nakaraan, karanasan ng mga alagad, at ito ang ating ipinagpapatuloy at titindigan natin hanggang kamatayan, hanggang makita natin si Jesus na nakaluklok sa kaniyang kapangyarihan. Maglalakad tayo, muli nating idudugtong ang ating nakaraan upang magkaroon tayo ng malinaw na bukas sa Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kaniyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin nating, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo naway maibigay ang kapayapaang binigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang ating namayapang Santo Papa Francisco, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan at tumanggap na makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, mapupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Nagmalaan ang Panginoon, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Francisco na aming Santo Papa na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At mo kami ipagdulot sa tukso. Pinadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubos sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At subo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang Alleluia. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, nabuhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at lupa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami ko'y mapabilang. Ang araw ay pinahulog sa pinto ang libingan. Tayo nito ay iniwan, ang pando'y nakatiklo. Nang makita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Karinyo ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa tatlo. Pati Diyos ay siyang umiibig, luwag ni Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang Alleluia. Kamatayan ay pinalo, kalangin ay nabuksan. Kasalanan ay pinagtawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria,
bigyan ng buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawid, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin ka sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong nido ay iniwan, ang panyo'y nakaitlog. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, silang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ating tila, sa ngayon at kailanman. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School ang paralan ng Basilica Menor at pamansang dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok pa sa grade 1 at grade 7, ang paralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari po mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang education, financial diskwento, at mga scholarship, maaari kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, ang pagwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pamansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintubo ka namin. Aral mo ang aming buhay at ligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos, pinamatayan ay sa isang asan. Cristo Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka ng amin. Cristo Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka namin.